Isa na naman pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. Ayan po, sana ay siyempre, ang lagi naman po nating ipanagdarasal dito, yung lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po at atin pong hihimay-himayin yung mga nangyayari dito sa ating lipunan sa ngayon. Ngayon at doon po sa balikan lang po natin yung hearing sa Senado na kung saan ay puro kasinungalingan yung mga ibinigay nilang mga statement doon itong Lasso na ito, ang company, at dala-dala pa nila yung mga dalaginding yata yon na kunwari ay witness, yung pala wala naman pala silang na witness. Nako po, Mr. Lasso, ala ay magbalot-balot ka na dahil walang tigil, walang puknat yung mga dumarating kay Maharlika na mga kasamaan mo dyan. Kasama yung si Bintong-Bintong na yan. Ayan, at tingnan mo, yari kayo ngayon kay Maharlika dahil napakarami na mga makatotohanang nagbibigay sa kanya ng information. At ngayon nga, ay mayroon na namang bagong pasabog sa iyo, Lasso. Kaya kung ako sa iyo, ay palagay ko magbalot-balot ka na. Sa bagay, hindi mo naman maasahan ito na magre-resign ito mga kanito. Kasi ito yung mga taong, sabi ko nga, kasing kapal ng talaba ang pagmumukha nito mga ito. Wala kang maasahan dito na magsisipag-alisan. Ay kung ito nga si Bangag sa overwhelming yung presenta dyan Jonathan Morales, yung PDEA agent yan wala pa rin. At anyway, ay hanggat nandito po, hanggat sila po ang nandyan sa gobyerno, talagang wala nang maasahan itong ating mga kababayan mahirap. Ito yata yung itong si Tambaloslos talaga ang nagdala ng kamalasan dito sa Pilipinas. Kamalasan sa mga Pilipino, kaswertihan naman dyan sa mga kongresista. Bakit kung sabing ko swerte sa mga kongresista ito sa Tambaloslos, abay bilyon-bilyon ang binibigay niya rito sa mga kasamahan niyang kongresista para makontrol niya lahat At yan ang dilubyo naman dito sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ito yung salot sa lipunan. Ito yung COVID ng lipunan. Kasama na itong si Bangag na ito. At wala na talagang matino. Ikaw, Lasso, ayusin nyo yung mga pagsasalita nyo dyan dahil binabantayan kayo ni Maharlika. May bago na naman pong expose si Maharlika. Grabe, walang patid. At ito yung mga makatotohanan at sina-challenge, another challenge na naman ito kay Senador Bato at nanawagan na siya. Another challenge yan kay Senador Bato kung iimbestigahan niya yung nagpakilalang direktor dyan na kasama ni Lasso. Yun pala ay hindi naman pala na-confirm ng Commission on Appointment ba yun or Civil Service Commission. So, ayan, at na-discover ka na naman, Lasso. At dapat kasi dito sa mga unggoy na ito, ano pa ba ang kwan dito? Kung hearing ito, wala Dapat talaga itong kinakapon na itong mga animal na ito Sa totoo lang. Sugurin na nga natin yun. Kapunin ko na ng kapunin lahat yung mga nandiyan sa PDEA ng mga, mga sinungaling na, mga kawatan pa, mga sindikato pa. Lahat pala yung mga sindikato, yung mga animal na yan. Lumabas na, pasalamat nga kayo at
mayroon pa palang maliban kay dito kay Jonathan Morales na dating agent, mayroon pang lalabas. Buwak ka ng ina nyo. Puro na lang kasalaulaan itong mga pinaggagawaan ninyo. Wala na kayong ginawang matino sa gobyernong ito. Wala na kayong ginawa kundi ang pahirapan lalo itong mga kababayan ko. Yan kayo eh. Sabi ko nga, hanggat may presidenteng bangag, wala na talagang mapupuntahan ng gobyernong ito. Hanggat may mga politikong bayaran, hanggat may mga politikong sugapa sa kapangyarihan at sa pira, wala na maaasahan itong mga kababayan ko. Sige nga mga kababayan, at tulungan nyo na nga lang akong hulihin itong mga ito. At huwag kayong mag-alala, ako ang taga-Kapon. Huwag kayong mag-alala. Tulungan nyo lang akong hulihin itong mga ito. At kakapunin ko on video. Para ako na. Wala nang kapag-asa ang bansa natin. Sa totoo lang. Tapos ito pa. Sila na nagpo-provoke na para makipaggira na sa China. Imaginin mo. Tangiin ng hayop. Lahat ito may purpose. Alam naman itong bangag na ito na wala naman tayong panlaban. Ang meron lang tayo, tirador. Pag pinakawalan ni Xi Jinping yung kanyang mga missile, tayo naman, titiradorin natin sila. Alam naman nila yan? Na talagang para tayong gagamba na sumugbo sa apoy kung makipaggira tayo sa China. Pero bakit sila na ang nagpo-provoke ngayon na makipaggira sa China? Anong dahilan? Simple lang po para malaman yung mga kababayan. At ito po ang maliwanag. Ano pa ba ang dahilan niyan? Ang dahilan po niyan para mapagtakpan yung mga trilyones na mga dinala na nila sa abroad or sa ibang bansa. At doon na naman nila diniposito. Tanginang buhay to. See? Napakarami pa yung mga ibubulgar ni Maharlika. Actually, sabi niya, punong-puno na raw kung siguro yun ay papel na ipinadala sa kanya, baka isang dump truck na. Ay dangan nga lang at doon sa kanyang email address pinadala. Napakarami pa palang ibubulgar yan. At bulgar na makatotohanan yan. See? Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang makipaggira na sa China dahil para sa ganon, mapagtakpan na. Kasi di ba ang sinasabi ko nga po rito, oras na nag-umpisa ang gira, lalayas lang yung mga animal na yan. Dahil may mga kanya-kanyang bahay na yan. Di ba? Hindi lang isa, dalawa, marami mga bahay-bahay yung mga animal na yan. Mel Robles na yan, may bahay na rin yan. Ang nakakalungkot po, ito pa ang nakakalungkot na isa nakita ko. Kanina ay dumaan lang po ako doon sa isang supermarket ba or supermarket. Dahil meron lang po akong binili kanina. Alam niyo po ba na napakarami pa rin nating mga kababayan ang tumataya ng loto. Grabe. Ito kayang mga taong ito ay hindi kaya naiimpormahan? Hindi kaya nila nalalaman yung nangyayari sa ating bayan? Grabe, awang-awa ako doon sa mga taong tumataya ng loto. Sobra tingnan nyo. Kahapon, mayroon na namang nanalo. See? Hindi ba't halos araw-araw may nananalo ng jackpot? Kapanipaniwala pa ba yan? Hindi na. Pero, sa kabila ng paulit-ulit natin pag-a-announce dito na huwag na nyo nang tangkilikin yung luto na yan dahil wala naman kayo mapapala,
Nakakapangilabot talaga. Tingnan. Marami pa po ako nakikita. Grabe. Ito kayang mga taong ito ay hindi kaya nila alam to. Kung hindi nila alam ito, kawawa naman. Di ba hindi na iimpormahan o hindi nakakarating yung ating mga announcement? Di ba? Pero kung nalalaman naman nila at hindi sila talaga nagpapaniwala doon sa mga sinasabi natin na wala na silang maaasahan dyan, abay tanga. Bobo. Kaya ko lang naman sinasabi rito at isa lang naman ako kasi hindi lang ako, marami yung nagsasabi sa inyo na wag na nang tangkilikan yung loto. Pero sa kabila ng mga ina-announce namin dito, wala pa rin naniniwala. O maaasa pa rin na swertihin. Hindi po kayo suswertihin. Mamalasin palalo kayo. Dahil kayo mga tumataya ng loto, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi lang doon sa pagkatalo ninyo ng mga pinusta ninyo, mamalasin pa kayo. Tandaan nyo yan. Para sa ganon, pag minalas na kayo ng minalas, yung halos tipong wala na kayong mahahawakang pira, yun ay bibigay ko sa inyo. Para sa ganon, hindi na kayo magpagtaya ng loto kasi wala talaga kayong pira. Yun ay bibigay ko sa inyo. Malasin na kayo ng malasin. Ang tatangan nyo. Pero sabi ko nga, baka naman kasi hindi talaga nila alam. Baka naman hindi talaga nakakarating. So para po dun sa mga kaalaman din po nitong aking mga subscribers, followers at mga viewers, doon po, doon sa mga kapitbahay po ninyo, lalo na sa mga kamag-anak niyo, pagsabihan nyo na rin po na itong narinig nyo at napanood dito sa channel ko, na sinasabi ko nga po rito, huwag na kayong tumaya ng loto dahil wala po kayo talagang mapapala dyan. So, tulungan nyo na po ako kasi kawawa naman po. Tuloy-tuloy po, nangilabot po ako kanina nung madaanan ko yung loto outlet. Grabe ang tumataya, ang dami pa rin. Ay samantalang wala naman talagang at totoong nananalo dyan. Ang nananalo lang po dyan, yung asawa at anak ni Robles. Pinaghahati-hatian nila yan, ninabutod. See? Anyway, move on na tayo dyan. So doon naman po tayo pupunta doon sa sinabi ni Senador Bato de la Rosa na pupwersahin nilang pa-attend ng hearing sa May 7 ba yun? May 7, itong si Maharlika. At gusto raw niya ng personal na atin dyan para kung magsinungaling daw ay ikukulong itong si Maharlika. That's the number 1. Tapos may nagsuggest pa na kung hindi man maka-attend daw ay virtual or video conference na lang or Zoom. Ganun naman po at ang sinasabi nga po nung nagsuggest na doon po sa embassy ng Pilipinas. Ito, naawa din po ako sa taong nagsuggest ng ganon. Palagay ko po ay, actually kan po yan, media po yan yung nagsuggest na yun. Media po, pero wala pong nalalaman, tanga. For your information, yung nagsuggest kanina kay Bato de la Rosa na doon daw sa embassy ng Pilipinas, mag-Zoom. Maging ikaw, Mr. De La Rosa, sana nagtanong ka muna sa mga abogado na nandiyan nakapaligid sa iyo. Total nandiyan naman yung si Utol mong Tolentino na iniwanan ka sa hearing. Sana nagtanong ka kung yun ba ay tama ba yung sinasabi mo na pa-attend mo si Maharlika. At mapa-extradite ba itong si Maharlika? Sana nagtanong ka muna dyan sa mga abogadong nakapaligid sa iyo. Kasi nagmumukha ka tuloy ing-ing kung yun ang sasabihin mo na i-extradite si Maharlika. Ang ini-extradite, Mr. Bato, yung
nakagawa ka ng krimen, tapos tumakbo ka sa Amerika, yun ang tinatawag or yun ang applicable doon yung tinatawag na extradite. Si Maharlika ba ay may kinumit na krimen dito sa ating bansa? Yan ang isang tanong. So sasagutin natin yan, wala po. Ito bang si Maharlika ay Filipino citizen na tumakbo lang ng Amerika dahil mayroon siyang krimen na ginawa dito? Ang sagot po, hindi rin po. So paano maging applicable yung extradite? Dahil ang applicable lang ang extradite kung yung sinabi ko. Oh. Ngayon na Mr. De La Rosa, paano mga yung i-extradite yung isang taong nandoon mismo at American citizen? Hindi rin mag-a-apply dito yung tinatawag na yung kasunduan ng extradition nga. Hindi rin applicable yun kasi nga American citizen siya. Ngayon, kung gusto niyang pumunta sa hearing mo, pasalamat ka. Pero kung ayaw niya, manigas ka. Balikan natin yung nag-suggest na na magsusum daw doon sa embassy ng Pilipinas. Bakit sa embassy ng Pilipinas? Hindi saklaw si Maharlika ng embassy ng Pilipinas dahil American citizen yan. Hindi saklaw yan. Isa ka ring tanga na nag-suggest kay De La Rosa. Ang hirap na sa atin Ang daming nagmamagaling. In short, hindi nyo makukuha yan si Maharlika or yung sasabihin yung extradite na yan, katangahan ninyo. Kaya hindi man ako abogado, nagtatanong-tanong ako upang sa ganon, mayroon akong nalalaman. Dapat kayo rin. Pagka sumalang kayo sa ganyan, dapat alisto kayo at mayroon kayong nalalaman. Either nagtanong-tanong kayo or sinabi sa inyo ng isang abogado. Ganun lang kasimple. Kung gusto mong tumalino, mag-aral ka. Gusto mong tumalino, magtanong-tanong ka. Hindi yung bibira-birada ka ng extradite na hindi applicable. Yung extradite dyan sa kinakaharap ni Maharlika na yan. Manigas kayo. Mga ulol. Ikaw, Lasso, napakarami mo ng atraso. Ito, mga kababayan, mas nakakapangilabot yung bagong expose ni Maharlika. Na yung kanyang body-body na yung si Bintong ba yun? Bitong o Bintong? Na nagpakilalang direktor na hindi naman pala. At dalawa ang hinahawa kanyang passport. So, ibig sabihin ito, talagang partner in crime. Itong Bintong na ito at saka itong si Lasso na ito. Hulihin nyo nga si Lasso na yan at kakapunin ko. Bibidyohan ko habang kinakapon ko yan. Maniwala kayo sa akin. O kahit na sinong politiko dyan nakawatan. Ito yung mga anay sa lipunan itong mga taong ito. Hindi lang mga anay. Ay mga putang inan to. Lahat na ng kasamaan na sa inyo na. So ano pa ang mangyayari dito sa mga kababayan kong mahirap? Wala naman akong ibang sinasabi rito. Kundi itong mga mahihirap kong kababayan kasi ako mismo ang direktang nakakakita sa kanila. Kaya yun lagi ang nire-remind ko sa inyo na buwakan ng ina ninyo na mga politiko kayo. Ngayon, nasaan na yung mga membro ng dangerous drugs committee na yan? Nasaan na?
Yan sina Pia Cayetano. Jingo Estrada na isang isang sindikato rin to. Ha? Isa rin kawatan yan. Kasi kung hindi kawatan yan, hindi sana nakulong yan. Sila ni na-rebel yan at saka ito si Enrile. Tapos ngayon, mayroon pang kinakaharap na kaso yan hanggang ngayon. Nakalaya lang, nagpiansa yan ng ilang milyon. See? Ito rin si Bongo. Membro dyan sa dangerous drug sa committee na yan. Bakit wala ka ron? Ba't hinayaan mo ito si Bato na ito? Ayun tuloy, naging mamon yung pagiging bato niya. At naging sa halip na titigas yung bayag niya, naging bilat na tuloy. Di ba? Yung kanyan, marami yung membro eh. Cynthia Villar yata, membro yan. Ewan ko si Robin Padilla kung membro dyan. Pero kahit na hindi naman membro, daw, pwede raw silang sumali. Pero bakit pinabayaan nyo si Bato de la Rosa? Kaya ang nangyari tuloy, i-build up pa niya itong si Lasso na hindi raw sinungaling itong si Lasso. Ayan na. Dahil doon sa pagkasabi niyong hindi sinungaling ito, magkakaalaman niya dyan sa mga expose ni Maharlika ngayon. Tingnan nyo. Iisa lang ang ibig sabihin niyan eh. Kung ito yung mahusay at hindi sindikato na ulo ng isang ahensya dyan sa gobyerno, walang maglilik. Tiyak yan. Pero dahil demonyo ito, di ba nakita naman doon sa video, na pinagsusuntok niya yung kanyang katrabaho na under niya, abogado yun. Ngayon nakademanda siya. See? Tingnan ang kasamaan ito. Kademonyuhan ito. Grabe. Pag may mga kuwan-kuwan yan, kung ano-ano pang iniisip, kung na diretso na tayo, huwag na sa mga EDSA na yung mga bayan-bayan or probinsya, rally na, hindi na. Diretsohin na natin yung pintuan ng Malacanang na yan, yung para bang, gawin natin, magpagawa tayo ng sibot. Tapos, yung parang pugad ng maya, yung iisa lang labasan, tapos sisibutin lang natin yan. Huli yung mga bangag dyan at mga sindikato dyan. Pati yung mga hinayar nila mga black magic dyan, gigilitan ko ng liig yan. Nag-aaksaya kayo ng pera ng tao, pera ng bayan, pero hindi nyo man lang maisip na napakarami nating mga kababayan ang walang masaing na mga demonyo kayo, demonyita kayo. Dito lang kayo sa harapan ko, sinasabi ko sa inyo. Maswerte pa rin kayo. Dahil sa bawat alis ko, hindi ko kayo nasasalubong or natsitsimpuhang makita kayo. Dahil pag nangyari yun, sinasabi ko sa iyo, uulitin ko na naman. Pagka ito ay naipatong ko dyan sa bunbunan ninyo, pag yan ay tuwingis ko yan, durog-durog ang ulo ninyo. Tandaan niyo yan. By the way, yung aking pinaliwanag na yung kahapon na pinaliwanag ko na nakaw kayo ng nakaw ng pera ng bayan, tapos gagastusin lang din yan ng mga asawa ninyo na panlalalaki. Okay? Ano kaya kung ibulgar ko na rito yung yung asawa nitong isang politiko na sikat din naman ito, na yung asawa niya kumakaringking sa akin. Ano kaya kay Bulgar? Ano sa tingin niyo mga netizen? Kumakaringking. Ngayon, yung dating sinasabi kong 5, ngayon naging 7 na. Hindi po ako nagbibiro rito. Seryoso po ako. Matagal na itong mga ito eh. Hindi ko lang pinapatos dahil unang-una, hindi po ako pumapatol sa mga matrona.
Kaya hindi ko pinapatol. Pero hanggang ngayon po, one time nga dito may tinutusan dito sa yung driver nila. Dito sa mismo sa lugar ko, inutusan dito. Kung anong pinahatid dito. Para lang masilo ako. Pinabalik ko yun. Ayoko na pong sabihin kung ano. Pero malaking halaga yung ipinadala rito sa akin. Gusto lang nila ako matikman kung ano-ano nang pinaggagawa nila. Tingnan mo ito. Itong mga asawa nito, mag-o-offer ng mga ganong halaga para lang patusin ko. Ibig sabihin ito, tingnan nyo, yung ninanakaw nitong politiko na ito na asawa nila, siya naman ang gagastusin doon sa tinatarget nilang lalaki at isa na ako doon. Siya, tingnan nyo yan. Pero pagka hinihingi ng pagkakataon, ibubulgar ko itong mga ito. Sige nga, pag may rally pala. Pag may rally, mas maganda pag may rally, covered tayo ng media. At subukan ko nga nagsalita doon at bubulgar ko lang itong mga asawa nitong mga politikong kawatan na ito habang habang nakaw sila ng nakaw ng pera ng bayan, yun naman ang ino-offer sa akin para lang matikman nila ako. So, tingnan yung kabastusan itong mga ito. Ay, papaano kung pinatos ko nga ng pinatos yan? Papaano nga kung tinanggap ko ng tinanggap yan? Ay, alam ko naman kasing galing sa pinagnakawan niya mga ganyan. Nagbabayad sila na para lang kalkalin yung singit nila. Ang babastos ito mga animal na ito. Yan, 5, ako na, 7 na ngayon, dating 5, 7 na ngayon. At, pero yung kwan dito, yung 3, mayroon ako ebidensya. Ngayon pala ako nagkuha ng ebidensya. Kasi dati naman talaga hindi. So, since na pag ito ay nalikom ko lahat itong mga ebidensya na ito, ibubulgar ko dyan sa kung may rally. Sige, mag-gather pa ako ng mga ebidensya. Ano kaya maramdaman itong politikong kawatan na ito kung nakita niya na wala kaming saplot ng kanyang asawa? Ano kaya maramdaman nila? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pasalamat lang kayo at ako ang tinatarget ng mga asawa ninyo. Papaano na kung iba? Diba? Nagkataon lang na masilan ako, hindi ako pumapatol sa mga matrona. O paano kung hindi ako nagsilan? Ay pinatulan ko ng pinatulan yan. O di, wala na kayo. Tapos, wala kayong katigil-tigil sa pagnakaw ng pera ng bayan, tapos ginagastos lang sa mga gustong kurso na dahil itong mga asawa ninyo. Ganon. Mayroon pa dyan. Mukhang manghuhula, yung manipis ang bibig para manghuhula. Asos. Pag nakikita ko ito, talagang tumatakbo ako eh. Dahil pagka nadumikit sa akin to parang magnet eh. Para lang ito, pinag-iisipan ko, i-gather ko yung mga ebidensya. At magsisit up ako ng kwan. Basta ebidensya. At pag may rally, ibubulgar ko yan dyan, yung kalandian itong mga asawa nitong mga politikong ito. Bastusan, edi bastusan. Ang problema talaga, hindi ko talaga, nasusuka talaga ako pagkakon nito, paano ako. Pero sige lang, tiisin ko na para lang makakuha ako ng ebidensya. Para sabihin nila na yun palang bunganga ni Mr. Birana ay totoo kahit na minsan ay nagbibiro. O tingnan nyo nga, yung sinasabi ninyo kay Maharlika dati,
Di ba? Wala kayong ginawa kundi ang sinasabi ninyo, luka-luka or maharluka itong si Maharlika. O kita nyo naman ngayon. Pumapanig sa kanya ang katotohanan. Kasi lahat ng mga ibinubulgar niya, yun naman talaga, sa totoo lang, kung si Maharlika, wala naman talagang alam kasi nandoon nga sa Amerika, di ba? Pero ito na nangyayari. Pinapadalhan siya ng pinapadalhan na yung mga makatotohanang mga nalalaman itong mga informer niya. Oh, kaya yun ang ginagawa naman niya, siya taga-bulgar. Na totoo. Nako. Sige nga mga kababayan, at i-comment nyo nga dyan kung tama ba yung pinaplano ko. Actually, yung tatlo okay na. Mayroon na akong ebidensya ipapakita dito sa halimbawa may rally. Kasi mas maganda kasi yung lagi tayo may ebidensya. At ipakita ko yung mga ebidensya dyan mismo sa rally para magpakamatay na itong mga politikong mga kawatan na ito kung halimbawa hindi nila matanggap na yung mga asa-asawa pala nila, sila ang nagpupumilit na ano kaya? Meron pa dyan may mga kwan dito, yung isang cellphone ko, nandito naman yung mga text at mga chat, text at chat ng mga nauna. Kaya doon mayroon na akong tatlong ebidensya. At talagang number talaga nila, registered sa kanila yun. Paano silang tatanggi doon? One time nga, dahil nga nandito ako sa Mindoro, diyan kami nagkita diyan sa Batangas na yan na hindi ko naman sinasadya. Dahil mayroon kaming dinala diyan sa Batangas sa hospital diyan na itong mga kababayan ko rito. Abay, nandun din pala ang putang ina, na makita ako. Akala mo kung makapag-iapos, parang pugita. Pero hindi ko sila sadya yun, hindi ako nakapagkita doon. Ibig sabihin, nagkataon lang na pumunta kami dyan sa Batangas kasi hinatid namin yung ipinagamot namin dyan sa Batangas. Mga bastos kayo. Ginagamit nyo ang pera ng taong bayan sa sarili ninyong kalibugan. Tingnan nyo isang, grabe. Katanda-tanda na yan, yung manipis. Basta manipis ang bibig. Yung parang, basta manipis ang bibig, parang mukhang manghuhula yan. Manipis sa manipis. Madya katanda-tanda na. Ilang lalaki ang binabayaran yan. Eh lahat ito, bulgar ko lahat ito, ito. Nung hindi ko pinatos, ayun, karaming kwan. Ano yung gagawin niya doon? Kaya pa ba niya yun? O baka binubuhusan na lang siguro ng cooking oil yung kwan niya? Baka naliligo na sila pareha sa cooking oil? Kadire. Kabastos ang putang ina. Ayop. Anyway, at yun lamang po at sana na paalala ko lang po ito Senador De La Rosa sa May 7 na inyong hearing. Huwag kang kwan. Marami po ang nakatutok sa inyo. Doon lang sa pag-build up mo kay Lasso, Diyos ko, napakalaking point ng pag-down sa iyo. Doon po Doon po yung nagsimula yung sasabihin mong hindi raw sinungaling niya si Lasso dahil kamista mo. Huwag ganun siya, sir. Dahil sabi ko tapos kayo nung binira ka ni Maharlika, iiyak-iyak ka. Hanggang ngayon nga, hindi ka makamove on. No? Narinig ko yung interview mo sa SMNI. Kahit hindi ko nakikita, pero alam ko, nakalupasay ka na lang dyan habang ini-interview ka. Hindi ka pa makamove on. But anyway, at ayusin mo lang yung mga sinasabi mo
At para makabawi ka sa May 7 hearing. So maraming salamat po muli sa lahat ng mga subscribers ko at dito po sa mga bagong nagsusubscribe at patuloy na nagsusubscribe. Maniwala kayo. Lahat kayo mga subscriber ko ay suswertehin. Salamat po.